Patuloy ang pagtugon ng Marcos administration sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang pag-iipon ng mga kalyansa na siyang magpapalakas anya ng boses sa pagresolba ng isyu sa naturang katubigan. Para dalhin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Eileen Taliping. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaparami ang gobyerno ng kakampi para mas malakas ang boses sa paglutas sa isyu sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag nito na bukas ang gobyerno sa anumang paraan tulad ng back-channel talks o kaya naman ay mamagitan ang mga leader, ministerial o sub-ministerial pati na ang pribadong sektor para matigil ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, kapag mas maraming kakampi, mas magiging malakas ang boses para sa hangarin na matigil ang karahasan o panggigipit ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea. Wala anyang hangad ang kanyang administrasyon kundi ang mapayapang kalutasan ng gusot at tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Matatanda ang madalas makaranas ng karahasan ang mga barko ng Philippine Coast Guard, pati na ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea mula sa Chinese Coast Guard kung saan ginagamitan ng water cannon, laser pointing at iba pang uri ng pangharas ang mga ito. Ako si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Magsasampa muli ang pamahalaan ng panibagong kaso laban sa China. Ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano IV, patuloy ang kanilang maipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General para isapinal ang reklamo laban sa China. Busod-an ito ng pinsalang dinulot ng China sa kalikasan sa West Philippine Sea. Sabi ni Clavano, tinitiyak nila na matibay ang ebidensyang ilalatag nila sa kaso na inaasang matatapos din sa mga susunod na linggo. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng mapilitan ng China na respetuhin ang international maritime laws kapag nagain tayo ng environmental case laban sa kanila.